Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin po natin at sasagutin ang mga tuligsa sa mga anti-Catholic. Oh. Anti-Catholic na ang Katoliko ang palaging binanatan. Kung mapansin ninyo mga mahal na kapatid, pakita ko sa inyo, may imahe ni Baphomet ang Satanic Church. Ito. Last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol. So, iyon ang imahe ni Baphomet. Pero napansin nyo ba? Walang pastor, ministro, o kahit mga evangelist ng Seventh-day Adventist na umaatake at winawasak at sinusunog yung imahe ni Baphomet. Ngunit, kung ang Satanic Church, sila'y nagwawasak din ng mga sagradong imahe ng Simbahang Katoliko, ang Seventh-day Adventist, sinunog nila ang yung mga kasama nila ang larawan ng Mahal na Birhen Maria. Karon bro, Eugene, makita nila kung unsa niya ang mahitabuan ni. Nga nagingon ang Ginoo nga sunugon. Sunugon ha. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Eugene. Ito ay Seventh-day Adventist mga kapatid, kung saan ang imahe ng Mahal na Birhen Maria ay binuhusan ng gasolina. Napilaghan, Brother And Eugene. then, sinunog talaga ito sa kanyang live. Yan. Imahe ng Mahal na Birhen Maria sinunog. Muslim naman, winasak ang imahen. يلا يلا بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. Grabe talaga ang paglapastangan nila sa larawan na sumisimbolo sa ating pananampalataya. Pero di nyo ba nasubukang itanong, bakit itong satanic na imahe ay di kaya nilang lapastangan? Bakit kaya? Dahil ba nagkakaisa sila laban sa Simbahang Katoliko? Kung pakinggan natin ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo, Katoliko ang palaging binanatan. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Yan. Ito po ay... ito na ang kadalasan na ginagamit nila sa pagtuligsa laban sa ating pananampalataya. Yung mga aklat Katoliko, pinutol-putol nila, pero yung Satanic Church, na grabe talaga ang kanilang mga ginagawa. Di nyo marinig mga kapatid na may mga pastor, evangelist at ministro ni Felix Manalo na
tinutuligsa yung mga imahe o larawan ng Satanic Church. Kundi Katoliko talaga ang focus nila gamit ang mga aklat Katoliko. Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang cardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Yan. Itong aklat na ito ang pananampalataya ng ating mga ninono. Paboritong-paborito talaga ito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Pero, napansin din niyo, Katoliko talaga ang kanilang banat. Ngunit, sasagutin natin, noon pa man, naka-uniform na yung atake nila, banat, gamit ang mga aklat Katoliko. No? So, pananampalataya ng ating mga ninono. Pero paano nila minagic? Alam nyo ba? Tungkol sa kinagisnan na paniniwala ng mga kababayan natin, lalo na nga ng mga Katoliko, tungkol sa kanilang ginagawang mga pagsamba sa mga larawan. Mga kaibigan, ipinagpapauna po namin sa inyo, mga televiewers, mga nakikinig, na minsan pa, hindi po namin layunin na saktan ng damdamin po ng sinuman. Ginagawa natin to hindi para magalit sila sa atin, kundi maihayag natin, kapatid na Victor, ang mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay. Wala naman tayong problema sa mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang problema lang kung ang interpretasyon nila tama ba. Halimbawa, yung pagsunog at pagwasak sa mga imahe. Meron talagang nakasulat sa Biblia. Halimbawa sa Levitico Kapitulo 26, versikulo 30, wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Kaya, kung ito ang batayan dahil winasak hindi lang ng mga pastor, kundi sa mga ngaral ng Islam, ang imahe na Mahal na Birhen Maria. Ang tanong, ang Mahal na Birhen Maria ba na larawan ay Diyos-Diyosan? Dahil nabasang wawasakin at meron pang susunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kung idagdag nila ang talata na Levitico Kapitulo 7, versikulo 5, mga kapatid. Kaya nakita ninyo na sinunog talaga dahil may nakasulat. Ito, nakasulat. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi. Durugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosang si Asera at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil nabasa nila yan, ang akala nila lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Lahat na mga larawan ay dapat wasakin at sunugin. Batay lang sa nabasa nitong mga wala namang sariling Biblia, namimili at nakibasa lang, nabasa ang Levitico Kapitulo 26, versikulo 30, Deuteronomio Kapitulo 5, Kapitulo 7, versikulo 5. So ito ang dahilan na maraming mga pastor, mga kapatid, na kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 56, 11, mga pastor na asong matakaw daw. Ang ginagawa nila ay winawasak at sinusunog nila ang mga sagradong imahe ng simbahang Katoliko kahit na sa mga ustads ng Islam. Bakit mali ang unawa ng mga ngaral na ito na walang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia? Una, napakalinaw po mga kapatid na ang
ipagiba ng Diyos na mga larawan ay larawan o imahen ng mga Diyos-Diyosan. At sa Bible, nung pinasunog at pinawasak ng Diyos ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosan, yung mga monumento ng mga Diyos-Diyosan, alam nyo ba, may monumento na hindi pinagiba ng Diyos. Ano yon? Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18, ang dating Biblia. Bukod dito'y ang dambana na nasa Bethel at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabath na nakapagkasala sa Israel. Sa makatuwid, bagay, ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kaniyang ipinabagsak at kaniyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asira. At pagpihit ni Josias ay kanyang natanawan ang mga libingan na nanga sa bundok. At siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog ang dambana at dinumihan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanya na itinanyag ng lalaki ng Diyos. At na siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. At alam niyo ba, kung ating ituloy ang pagbasa mga kapatid, ano ang nakasulat sa 17:18? Ito po ang nakasulat sa 17:18. Nang magkagayoy, kaniyang sinabi, anong monumento yaong aking nakita? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kaniya, yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nangagaling sa Huda. At itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel. Sa 18, at kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya, na gayoy binayaan nila ang mga buto niya, na kasama ang mga buto ng mga propeta na nanggaling sa Samaria. So makita ninyo dito sa Biblia mga kapatid, na hindi pala lahat na mga larawan ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal, malinaw, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, yon ay tinatawag na Diyos-Diyusan. Pero ano po ba yung ore na Diyos-Diyusan kung sisilipin natin ang The Living Bible? Malinaw po ang nakasulat sa The Living Bible sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols. Ano na imahe? No images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, yun pala ang ore ng mga Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal ng Diyos, mga kapatid. Pero, hindi ligid sa atin ang isang mga pangguguyo ng mga ministro ni Felix Manalo gamit itong aklat ni Cardinal James Gibbons, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Paano nila ito ginamit? Para maloko ang mga inosente. Ginamit nila ito na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Bakit? Anong pahina ang ginagamit nila? Pahina 200. Pakinggan natin ang mga ministro.
Gaman may mga iba po tayong mga kababayan na inaamin o tinatanggap na sa kanilang relihiyon ay itinataguyod po ang pagsamba sa mga larawan. Subalit, meron pa rin pong iba na itinatanggi ito at ang madalas po nilang sinasabi, kapatid na Edgar, yung kanila raw na iniuukol sa mga larawan ay hindi pagsamba, kundi yun daw ay paggalang lang doon sa may larawan. Yun ang tinatawag nilang veneration daw. Kaya hindi maiwasan talakay mga kaibigan at basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo kapatid na Victor na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin. So pansinin ninyo kung paano talaga niloko ang mga inosente nitong ministro ni Manalo. Turo daw ng simbahang Katoliko ayon sa aklat na ito na sambahin ang mga larawan. Anong binasa? Ilang cardinal mismo, meron ba kapatid na Victor o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyo, aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Imagine mga kapatid, nakasuot pa ng Amerikana itong mga ministro, pagkatapos sinasabing inaamin talaga ng kardinal na may pagsamba sa larawan. Pero ano po ba ang mabasa pahina 200? Basahin natin, pakita natin mga kapatid. Meron silang iniwasan dito. Ito ang binasa nila sa naturang pahina. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang, inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na parang ang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Yun ang mabasa natin mga kapatid. So, kung mapansin ninyo, sa mga Pasugo Magazine at kahit sa kanilang television, makita ninyo na talagang sinabi nila, inaamin ng kardinal. Pero, gaya sa nakagawian na ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, sanay sila sa pagpakalat ng fake news. Sanay sila sa pagpakalat ng kasinungalingan. No? Ipinalagay nila na ang salitang nabanggit at binasa nila ay salita mismo ni James Cardinal Gibbons. Yan ang dapat ninyong pansinin at mag-ingat talaga kayo mga kapatid. Dahil hinablot nila labas sa konteksto talaga sa naturang aklat. Kaya nagtaka tayo. Ganon ba talaga kababa ang kanilang pag-unawa sa binasa nila mga kapatid? O pinag-aralan talaga nila para ganon ang resulta sa kanilang pagbasa? Dahil ang mga salitang nabanggit mismo na binasa nila mga kapatid, alam niyo ba, hindi yan pahayag ni James Cardinal Gibbons. Kotisyon yan ni Cardinal Gibbons galing sa protestanteng theologo. Kotisyon yan
ni Cardinal Gibbons. Ang ginawa ng mga ministro, pinagputol-putol nila at pinalabas nila na opisyal na pahayag ni Cardinal Gibbons sa pahina 200, ituloy sa 200 o ng mga kapatid, kung saan hinablot ng mga ministro ni Felix Manalo, hindi nila sinabi na yun ay quotation ni James Cardinal Gibbons sa protestanteng si Leibniz. So, ibig sabihin, hinalaw lamang ni James Cardinal Gibbons. At ibinibintang ng mga ministro na inaamin daw ni James Cardinal Gibbons na nasa aral na nakasulat sa aklat na ito, nasa aklat na ito, na sinamba ang mga larawan. Pero ano nga ba talaga ang nakasulat na iniwasan ng mga ministro? Ito po mga kapatid, ang nakasulat sa naturang aklat. Pansinin niyo pahina 200. Yung kulay pula, yon ang binasa nila. Yung kulay puti naman, yon ang iniwasan nila. Ito ang mabasa mga mahal na kapatid. Alang-alang sa aking mga mangbabasang protestante, ay akin gayong hahalawin. Ito ang pahayag ni James Cardinal Gibbons. Dito ang kanilang dakilang si Leibniz tungkol sa paggalang na inuukol sa mahal na larawan na sa kanyang Systema Theologicum, pahina 142, ay ganito ang kanyang sinabi. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalala ko, bumanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayong pagsasambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang si Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Ito ang karugtong na iniwasan nila. Mangyari pa, walang matinong tao sa ilalim ng gayong pagkakataon na mag-aakalang manalangin ng ganito. Ibigay mo sa akin o larawan ang aking hinihingi. Sa iyo o marmol o kahoy, ako ay nagpapasalamat, kundi ikaw o Panginoon ay sinasamba ko. Sa iyo'y ako'y nagpapasalamat at umaawit ng buong pagpupuri. Yun ang nakasulat sa aklat, mga kapatid. Pero ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo, paano nila binasa? Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan.
Yun, mga kapatid, no? Na pansin ninyo na batay umano sa naturang aklat, inaamin ng kardinal. Pero hindi sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na ang mga salitang kanilang binabasa, ang mga salitang kanilang pinakita ay sipi lamang ni Cardinal Gibbons mula sa isang teologong protestanteng Lutheran na si Gottfried Leibniz, mga kapatid. At ang mismong, nabasa naman natin, tinuloy natin, mismong ang theologyong protestante na si Leibniz, mga kapatid, hindi naniniwala na ang mga Katoliko ay sumamba sa mga larawan o imahe ng mga santo. Kaya nga, sadyang pinutol nila ang konteksto na binasa nila. Ang tuloy-tuloy na pagbasa, mga kapatid, ay nagpapakita na talagang iyon ang konteksto na sinabi ng Protestant na theologian na sinipi lamang. At maliban diyan, ang nagsalin sa aklat na ito may pakiusap. May pakiusap sa mga mambabasa na maging mag-ingat sa pag-unawa at magkaroon ng magandang kalooban. Sa pagkamali ng aklat ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, lumalabas na ang iglesia ni Felix Manalo na mga ministro ay wala talagang unawa at kung meron man, pilit talagang pinipilipit. Ano ba ang nakasulat? Ito, may pakiusap ang nagsalin dito. Anong pakiusap niya? Ito, pakita ko. Sa pagbasa sa aklat na ito, ay dalawang bagay lamang ang hinihiling na nagsalin sa kaniyang magbabasa. Maingat na pag-unawa, isang magandang kalooban. Ano daw? Maingat na pag-unawa at isang magandang kalooban. Kaya, ang mga ministro ni Felix Manalo ba na gumagamit sa naturang aklat, mga kapatid? Meron bang maingat na paniniwala? At meron bang magandang kalooban? Bakit? Si James Cardinal Gibbons ba mismo ang nangaral na ang larawan ng mga santo dapat sambahin? Ano po ba ang turo ni James Cardinal Gibbons? Pansinin natin kung ano ang kanyang turo, mga kapatid. Ito, ang mabasa, iniwasan nila, mga mahal na kapatid. So, booking sila talaga dito. Ito ang mabasa. Ang pagkakakilala ng mga pagano sa isang idolo ay parang isang Diyos na may sangkap na pag-iisip at iba pang katangiang taglay ng bathala. Sa gayoy, mga idolatriya sila o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiyano na ang isang mahal na larawan ay walang pag-iisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang, alalaong bagay, ang pagpipitagang inuukol nila sa may larawang nasa langit na sa kanila ring pinatutungkulan doon. Yun ang mabasa sa kung ituloy natin pagbasa ang aklat na ito, mga kapatid, no? Lalo na kung babasahin natin ang pahina 198, 199, pansinin po ninyo ang pahina. Lalo na sa pahina 199 kung saan binanggit ni James Cardinal Gibbons
ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa mga larawan batay sa kapulungan ng Trento. At sa pahina naman, sa pahina 198, kung tingnan natin sa pahina 199, sa pananampalataya ng ating mga ninuno, ipinaliwanag dito ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, ang pananampalataya ng Iglesia Katolika kaugnay sa larawan. Ito po, dahil mahilig talaga sila na pinagchap-chap ang mga aklat Katoliko. Ito, mabasa natin. Ang doktrina ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buo ipinahayag ng kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap. Ang mga larawan ni Kristo at ang kaniyang inang birhen at ang iba pang mga banal ay kinakailangan at dapat pamalagiin, lalo na sa mga simbahan, at isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila. Hindi sapagkat sinasampalatayanang nag-aangkin sila ng anumang pagkadiyos o bisa na dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya'y upang sila'y dalanginan, o kaya'y paglagakan sila ng anumang pagtitiwala, gaya ng ginawa noong una ng mga di binyagan na nagsiasa sa mga idolo, kundi sapagkat ang paggalang sa kanila ibinigay ay natutungkol sa may larawan, kung kaya't sa pamamagitan ng mga larawang ating hinahagkan at ating pinagpupugayan o niluluhuran, ay sinasamba natin si Kristo at iginagalang ang kaniyang mga banal na kinatawan. So, yun ang opisyal na aral na mabasa natin, mga kapatid. No? Pero, ang mga ministro ni Felix Manalo, minadjik talaga nila ang pagbasa. Pero ulitin natin, ba't hindi nila kaya na banatan ang Satanic Church? Narinig nyo ba na kahit mga ministro ni Felix Manalo, binanatan nila ang Islam? Hindi, Katoliko talaga. Sa lahat ng kanilang pagtitipon, bawat pangangaral at pandoktrina may katumbas na iba't ibang salin ng Biblia at mga aklat Katoliko. Kaya sa matagal na nilang ginagawa ito, atin at paulit-ulit nilang ginagamit na propaganda laban sa simbahang Katoliko, atin itong sasagutin, mga kapatid, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Balik sa inyo, Brad Jendo.